kan sila og midsayap ni Pastor Gapasin, which is kaila na sila ni Pastor Serge actually. Pagabot sa iyang anak din ni karon nang nauta na siya may tungod kang Pastor Serge. Si Pastor Serge ni graduate na gyud. Ni graduate na siya. So naa sila sa likod, ulay pangalan nakabutang din I don't know ang pangalan nila patindogon ako palihog. Anak ni pastor ha, patindogon ako nasa likod. Anak siya o iyahang kauban, partner niya. Ayan. Ang iyahang papa, nag-retire na, 65 ng edad. Actually, pwede pa kung hantod 70 ang edad. Basta pastor, pwede pa siya. Pero nag-retire siya, ang iyahang mama ang nagpuli sa pastorate karon niya. Naapon sila karon nagstay diri sa quarry. Kaya naapon siya trabaho karon sa bangkerohan. So, salamat sa Ginoo no kay kung asa ka makastay taga-providean pud kag sa Ginoo simbahan nga makasimba ka. And then kung imong kasing-kasing gusto gid ka mo simba, mangita gid kag simbahan kung asa ka makasimba, no? Salamat sa Ginoo. And then of course, we would like to welcome kani, I don't know kung kaila mo ani sa iya ha, from Santo Tomas, pero ang iyahang kauban karon I don't know kung soon to be na ba ni sila. Waiting pa siguro. Pero ang iyang girlfriend karon taga Deka. Deka ba mental? Taga Deka, no? Do lang sa Deka, no? So ito yung pangalan niya. Roslyn. Si Roslyn. Si Roslyn Latiban. Si ma'am nasa likod. Okay, patindog ma'am. Yan, si Roslyn. Mao na ang karon ang suod o doon sa kasing-kasing ni Engineer Wendell Pabilonia. Si Engineer, si Engineer, muna si Engineer ang nagsurvey diri sa ato ang area. Kani si Engineer. Muna ang nakadiscover nga ato ang area dili four square. Triangle. Ay, kumbaga murag isa ka portion sa pie. Kanang pizza pie, inyo nang tungahon isa ka portion kay kanang gilingkuran ni Brad June din ha. Padulong diri sa tunga, mura niya ang atong area actually. Pero nilapas no. Engineer, salamat kayo engineer ha. Si engineer ang ilaha gidani, dili lang ni ilaha kanang ingno lang nato, dili ni ilaha pangwarta lang ni ilaha. Ang ilaha ni is tabang pud ni, nagatabang pud ni sila mga kasimbahanan nga nanginahanglan og mga survey. Where in fact during sa survey nila, wag yun ni nagpabayad gyud si engineer sa tinuod lang. Salamat kay engineer. Alagi anong sa ako engineer basig daghan nakatan-aw karon ba nung mangitaon ka no. Pwede ikato. Bitaw salamat kay engineer pero the church decided nga mohatag pud og kanang of course no pahalipay pud kay lisod pud kaayo no nga dawat limpyo ra pud ka eta no ingon pa sila daw limbs ra ka eta dawat limpyo ra ka eta no. So engineer salamat kay engineer. By the way, kung naa mo ipasurbi nga yuta na si engineer. Pero kanay nyo ipasurvey nga yuta, ambot lang og librehon pa ba na niya. Bitaw naa si engineer. And kani si engineer mao po ni nag-survey sa yuta dito sa bukid nila Nanay Liz nga yuta dito. So, kung na mo ipasurvey, duula lang niyo si engineer. Kuntaka lang ko ninyo. Kaya ako mo contact niya. Pero ka percent pa engineer. Salamat kay engineer ha. Partner ni sila ron ni Brad Dondon sa Gumalang and salamat kayo silang kinabuhi kay ang ilaha karon is ministry pod ang ilang ginahimo kay nagatabang pod sa mga kasimbahanan nga nanginahanglan gyud og lote. And ilang kauban karon which is pag-umangkon ni Ma'am Roslyn si Alicia Gwen ilang kauban karon pag-umangkon niya. Salamat kayo. Welcome sa church. Kani nga simbahan dili man gyud ni siya serado. Kanuna, sirado lang ni weekdays kayo. Pero abli ni kanunay sa tanan nga gusto nga musimba da sa tuang buhi nga Dios. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. And every one of us, welcome sa tuang panimbahon. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord for that. No? Before we will proceed, let us bow down our heads and let us look to God in prayer. Father, this wonderful morning, salamat kay Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa ka kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong pagdala kanamo dinhi. Uban Ginoo ang kalipay, uban Lord ang excitement nga sa diin magasimba kami diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Father, we thank you because this wonderful morning, Lord, imo na Ginoo nga giandam among kasing-kasing nga mahimong madinawaton sa imong pulong, Lord. Salamat Lord nga mo ang kasing-kasing karon Ginoo
kanunay gyud Ginoo nagatinguha o Dios nga sa diin ang imuhang pulong kung kini man padbadlong kanamo subiit o God. Kung kini lang Lord pagtudlo kanamo sa angay namong pagahimuon, Lord thank you nga imo gyud kami nga giatiman o giamuma wa ginimo kami gipasagdan Ginoo. Thank you dear God for this wonderful morning as we listen to your word. Thank you Lord for your wisdom and guidance, and thank you Lord God for your anointing. We honor you Lord, we glorify your name, and tabangi kami Lord nga masentro na mo among kasing-kasing og una-una diha lamang kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, actually napatay bakante diri sa Francit, napatay bakante diri sa Francit, no? Sa tinuod lang. Kay pwede ra kayo mo balhin diri sa Francit. Praise the Lord. And may I request our children to please proceed now to their class. Kinsa teacher ninyo karon? Kinsa ba teacher sa mga bata? Ate Ikay, okay, Ate Ikay, please. Ay allow sa nato mga bata na to ang mo exit kay mo sila silang klase. Okay? If sa to ang bisita karon kung gusto nila ipa-join, pwede ra kayo nila ipa-join na ang ilang nga klase sa ilang mga bata nato karon. Okay? Ate Ikay, please cater kaning mga batang mga mga bisita nato nga mga bata, please i-cater nato sila. Salamat sa Ginoo. Okay? Andam na ba ang tanan? Ang murag subidaon lagi nyong amin lagi. Andam na ba maminaw sa pulong sa Dios? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyahang nga pagkamaayo sa matag usa ka kinabuhi. So this wonderful morning, padayon ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. No, siguro kabalo na mo kung sa atong paghisgutan karon. Unsa gani atong ang hisgutan tong niaging Domingo? It's about grace. Gracia, no? It's about grace or gracia, the unmerited favor of the Lord. So let us continue to discuss about grace. Okay? So balikon ako sa pagbalik ang bersikulo, Efeso Kapitulo 1, bersikulo 2. Pero kung imuhang lantawon o imuhang basahon gyud ang Biblia, no, gikan sa Roma hantod sa Philemon, diha mabasa nato nga si Pablo naghisgot gyud dinha o ginatawag nato nga grasya. Mao kanunay ni iyang gibalik sa iyaha nga mga letters. Chapter 1 verse 2 or chapter 1 verse 3 or chapter 1 verse 5, no, sa mga books nga iyahang gi-author ni Paul. From Romans to Philemon makita nato na dinha. Pero sa Ephesians chapter 1 verse 2 mao ni ang gisulti, which is same words nga iyahang gigamit sa lain nga mga libro. Ingon pa siya, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. So in every letter of Paul, sa matag sulat ni Pablo, addressed to either the Thessalonians, either sa Ephesians, either sa Philippians, either bisag asa nga lugar sa Epeso, sa Corinto, dito, ginabutan gyud kanunay ni Pablo ang ginatawag nga grasya. Grasya o kalinaw kaninyo gikan sa Dios nga Amahan o gikan sa Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. Kanunay ni nga ginabalik-balik ni Pablo tungod kay importante kini. So mao nang ato niaging Domingo ni hisgot ta God's grace is significant. Mao nang nahimo nga significant or in other words very important ang grasya sa Ginoo kay si Pablo iyagin ning gibalik-balik kay si Pablo iyahan ning nasinati. The grace of the Lord. He experienced the grace of God sa iyahang kinabuhi. When the time nga si Pablo na naglutaw-lutaw 3 days, 3 nights dito sa tubig, he experienced God's grace. So makaingon ka naglutaw-lutaw kag tulo ka adlaw, dead ingon pa siya. Gibuhi siya sa Ginoo, that's the grace of the Lord. Gilatos siya, gisilutan si Pablo, gipersecute si Pablo. But the grace of the Lord is kanabitang dako kay nahimo ang grasya sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. That's why Paul gibalik-balik niya kay very significant or very important the grace of God sa iyahang kinabuhi. Not just only to Paul, but also to us, the grace of the Lord is important. Amen ba? Where in fact sa tuang kinabuhi, we experience grace coming from God. Amen?
Sa tanang mga panghitabo sa tuang kinabuhi na eksperyensya gid nato ang grasya sa tuang buhi nga Dios. Last Sunday we discussed why Paul emphasized in his letters that God's grace is significant. Ngano man gyud nga gi-emphasize ni Pablo nga ang grasya sa Dios importante gyud kayo ang grasya sa Ginoo because God's grace is not earned. Dili nimo maangkon o dili nimo kinahanglan trabahuan ang grasya sa Ginoo. Kay kung usay aduna tay butang nga gustong hangyoon o gustong maangkon ang butang, trabahuan nato, gastuhan nato og kwarta para maangkon nato ang butang. Amen? Maangkon nato ang butang. But it is different when it comes to the word grace or God's grace. Different na, lahi na siya. Dili nato ni pwede ingon nga bayaran ako Ginoo ang imong grasya aron maangkon nako kana. Lord, ikambyo nako ang ako ang bahandi aron maangkon nako ang imong grasya. No. Kaya ang gugma sa Ginoo is unconditional. Walay kondisyon ang gugma sa Ginoo. He gave grace because He loves us. Kaya gihigugma ta sa Ginoo. Why it is not earned? Because it is the free gift of God. Di na nimo kinahanglan i-earn kay ngano man libre nga regalo kini sa Dios. Kung adunay regalo unsay dapat himuon? Alangan magdi nimo dawaton. Amen. Kay regalo man, nabay regalo nga gipabayran. Kalain po nang magregalo niya bayaran, no? Regaluan ta kater, bayari ko. The grace of the Lord is a free gift. That's why it is not earned. Dili siya ma-earn tungod kay libre kini gikan sa tuang buhi nga Dios. That's why in Ephesians, balikon ako, chapter 2, verses 8 to 9, ingon ang pulong sa Ginoo, for it is by grace you have been saved through faith. Pinaagi sa pagtuo. Kinsa nga pagtuo? Kita, ato ang pagtuo. No, ato ang pagtuo. Pagtuo lang yun ang kapital, igsoon. Amen ba? Pagtuo ang ato ang kapital para maangkon nato ang grasya sa Ginoo. Through faith, and this is not from yourselves, of course. Dili ni gikan sa imong kaugalingon, it is the gift of God. Gasa gid sa Ginoo. Not by work so that no one can boast. Naiuban, grabe ka makapanghinambog. Hawda gid nimo brad, oy. Aw ako na gud ni. Grabe gid nimo ba hawd kay ka tanan, hawd na naana sa imo hatanan. Nasa iyo na ang lahat. Aw ana man ang mga kuan. Ana man ang mga bride. No, bright gid nimo aw. Pero sa panahon bitaw nga naay mga tao nga magkuan sa tuwa, magpuri, i-appreciate ta sa tao, kasi dapat natong itubag. It is only by grace. It is only by God's grace. Grasya ra gyud tanan sa Ginoo igsoon. Grasya ra gyud. Kay wala tay angay ikapanghinambog. Amen? Kuan kita no kanang hambugiro kita. Kaya tanan nato mga achievements, tanan nato mga kuan, it seems like nga atog yung tanang kuan, atog yung tanang trabaho, atog yung tanang lihok. Napay uban dito, I don't know katong, kakita mo tong post nga, usa ka batanon ba to? Nga ngano daw pasalamatan daw ang Ginoo nga di man daw, siya man daw naghago daw. Kakuan mo ato? Siya man daw naghago daw. Nga daw ang Ginoo pasalamatan, dapat siya daw pasalamatan kay siya man daw naghago. Pangutanan ako, kinsa ba naghatag kanimo kusog? Dong, kinsa naghatag sa imong kusog? Kinsa naghatag sa imong hagiya? Kinsa naghatag sa imong kaalam? Kinsa naghatag sa imong panghuna-huna? God. And it is all by God's grace. Mo na igsoon kung unsa mga atong mga achievements di nato angay nga ikapanghinambog. Kay tanan grasya ra gyud sa Ginoo sa tinuod lang. Bisan pag unsay imong naangkon, bisan pag tanang kalibutan imong naangkon, dabay nakaangkon sa kalibutan. Aw katong ginapangita ron, ingon siya nga siya nakaangkon sa kalibutan. Bisan pag mingon kang naangkon nimo ang tanang butang, pinaagi sa imong pagpaningkamot. Please
don't discredit the grace of the Lord. Because it is all by God's grace. Grasya ra gyud. Sa tanan nato nga mga ginahimo sa matag adlaw, grasya ra gyud ang tanan igsoon. Mo naingon si Pablo, it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dili pinaagi sa imong lihok, dili pinaagi sa imong trabaho, dili pinaagi sa imong pagkahawd. Nabe tao pud no nga all-knowing kaayo. Istorya kag mauning butangan ni mas mulabaw pa sa iyaha. Mas mulabaw pa siya. No? Sobra pa sa Ilonggo. Luya sa Ilonggo ay dili bitaw nga nang Ilonggo. Ilonggo ba ako? Eskwela mig Bible School. Istorya mig kanang kabalo na ka nang baka ting panahon sa makabakante istorya daghang istorya. Na isa ni abot kadtog yung kuan bay. Kadtog yun ani grabe how anak ko grabe kalami ra pud nimo ko ano ka hambugiro ra kayo ka. Mulabaw gyud siya sa imong istorya kag eroplano, istorya po sa eroplano. Sobra pa. Amo na nasobra nung hangin niya, kay eroplano naman sobra na si eroplano yang gisultihan. It is by grace. Amen ba? It is by grace. Mo nang kung nay naghuna-una sa inyo nga bright gyud kaayo mo, una-una sa gyud sa makadaghan kung tinuod ba gyud yung bright mo. Kaysa tinuod lang kanang naa sa tong mga huna-huna karon, tanan giya og iya kana sa Ginoo igsoon. Walay ato niini. Diba niingon ang pulong sa Ginoo mag-unsa man ang tanang maangko nimo ang tanang butang niini nga kalibutan pero kalaglagan nang gihapon sa imong kalag. Ang kuna ang tanan. Why it is not earned? Because it is also a perfect gift of God. Perfect gift gikan sa tuang buhi nga Dios. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift coming from God. Tanan gikan gyud diha sa tuang buhi nga Dios igsoon. Walay ato nini. Now karon kapila naman gyud ta nagsigi og witness anang mga nangamatay. As ni Pastor Serge karon graduate na gyud siya. Nakapahulay na siya. Kaya nagyod ko nga, gitubag yun sa Ginoo ang prayer ni Pastor. I'm sure, ang prayer ni Pastor during that time is, kuhaon siya sa Ginoo during birthday ni Ma'am. Itong naami dito, sige may istorya, inko Ma'am, ingan si Ma'am Edith, Pastor, baka sa birthday ko kunin si Pastor Serge ni Lord. Inko nga, basig mo po'y prayer ni Pastor Ma'am. Na tinuod yun. Mo nang pizza 4 alas 9:20 gikuha gyud sa Ginoo. Nadala ba sa mga nangamatay ang ilang bahandi? Naiuban nga mga matay ipadala ang mga mahalon nga mga butang. Naiuban nga ipadala ang tanan because they believe that nagihapoy kuan pa bili. No. Wala gyud igsoon. Mo na nga kung mag-unsa man ang maangko nimong tanan pero pag abot sa panahon wala gyud maadala nato igsoon sa tinuod lang. Why God's grace is significant? This is my last thing akong paghisgutan karon. Ngano man nga ang grasya sa Ginoo importante gyud. Gina-emphasize gyud ako ni igsoon kay haron sa tuang pagkinabuhi sa matag adlaw igsoon, grasya gyud sa Ginoo ato ang ma-recognize. Dili pinaagi sa tuang pagpaningkamot, dili pinaagi sa tuang pagkahawd, pagka-bright, tanan grasya ra gyud sa Ginoo. Ngano man? Because God's grace is the only way man can be saved. Pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo igsoon mo'y pamaagi nga ang tawo maluwas. Grasya ra gyud sa Ginoo nga giluwas ta sa Ginoo. Balikon ako ang Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved. Ingon si Paul sa taga-Ephesians, pinaagi ra gyud sa grasya kamo naluwas. And the message of Paul to the Ephesians, dili lang para kanila kundi para kanato nga mga katawhan sa Dios. For as long as kita nagabasa ta sa pulong sa Ginoo, mahibala na to kung sa ang pulong sa Ginoo, atong masabtan igsoon nga ang grasya giday sa Ginoo mooy pamaagi nga kita naluwas. But God
put into our hearts faith. Gibutang sa Ginoo sa tuang kasing-kasing ang pagtuo. So that we could able to believe on that grace. Haron makatuo ta diya sa grasya sa Dios nga maoy nagluwas ka nato. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. By the way, before ko mo proceed sa paghisgot ni Ana, sa unsang pamaagi sa unang panahon in the Old Testament times, pasayloon sa Ginoo ang mga nakasala. Balikon sa nato, i-compare daw nato karon ang pamaagi sa Ginoo sa pagpasaylo sa sala sa una ug ang pamaagi sa Ginoo karon sa pagluwas sa tawo. Kay kung sa una, pag makasala ka, diha sa Ginoo in the Old Testament times, pwede ra kaayo nga diretso unta sa Ginoo. Okay? Pero karon igsoon, grabe ang grasya nga gi-extend sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Lantawo na to. Leviticus chapter 4 verses 13 to 21. If the whole Israelite community sins unintentionally, kumbaga maingog, dili nila intention nga makasala sila, and thus what is forbidden in any of the Lord's command, naghimo sila og dili tama, naghimo sila gibawal sa Ginoo, og nakasupak kini sa balaod sa Dios, even though the community is unaware of the matter, bisag dili sila aware, when they realize their guilt, sa panahon nga na-realize na nila ang ilahang sala, ang ilahang sayop, na-realize na nila nga pakyas sila, and the sin they committed becomes known. Nabulgar na ba? Wa man gyud sala nga dili mabulgar, no? Ingon pa sa inistoryahan, why aso nga makumkom? No? Sa panahon nga ang ilang sala, nabulgar na, nabulabog na. The assembly must bring, mao ni ilang dapat himuon. Unsa himuon nila sa panahon nga makasala sa in the Old Testament times? The assembly must bring a young bull. Dili tong tigulang na, young. Kung dili ang young is himsog, walay depikto, tama? No? Walay depikto. As a sin offering, kaya nakasala sila, so pag manahon nga mag-offer sila og offering diha sa Ginoo, mangita sila og young bull nga katong perfect kay patanaw nila nga why depekto. Mo i-offer nila as a sin offering and present it before the tent of meeting. Mao ni ang gi-require sa Ginoo sa ilaha. Okay, mao ni ang gi-require sa Dios. Mao ni igsoon sa ato pag mo-offer ganita diha sa Ginoo, dili bawal nga mo-offer ta diha sa Ginoo ug unsang mga butang nga natay i-offer diha sa tong buhi nga Dios. Pero kung mo-offer ta sa Ginoo, pilion po nato tong nindot nga og kanang kanabitang ikalipay sa Ginoo nga offering. Pero karon manggod ang pinakanindot nga offering nga mahatag sa nato sa tong buhi nga Dios, ang atong kinabuhi igsaon. Ang atong kinabuhi. Nindot nga offering. Mo nang kung na Thanksgiving, kung unsa man gani inyong offering, pangitagi to ng nindot. Amen? Ang uban, ang katumanong pinaka-kuan ang i-offer. Pero wala diri, kay nakita na kong offering diri, mga kuan man gyud kayo. Sin offering before the tent meeting. Before the tent meeting. Okay? The elders of the community are to lay their hands on the bull's head before the Lord. Purong-puro, lay nila ilahang kamot. And the bull shall be slaughtered before the Lord. Grabe no, ang kanang kuan nga gustong ipahimo sa Ginoo sa ilaha. Giihaw nila. Then the anointed priest nga gi-anoint o gitalaga nga priest is to take some of the bull's blood into the tent of meeting. Dito na sa sulod. Sa tent meeting na. Dalaon karon sa pari ang dugo. Sam lang, dili tanan. Magdala siya og dugo. He shall dip his finger into the blood and sprinkle it before the Lord 7 times. Dito na sa sulod sa tent meeting. Okay? Before the Lord 7 times in front of the curtain. Remember,
the curtain there is, mo na'y ginaingon karon nga, maoy pagitan or maoy boundary, gikan sa holy place to most holy place. Okay? Remember, ang sala maoy karoy nakababag sa ato ang direct na communication sa Ginoo. Amen ba? It's because of sin. Mao nang adunay curtain tungod kay sa sunod niya na is the most holy place. And the priest didto siya karon mutindog o didto siya karon mutindog sa holy place. Dito niya sprinkled karon ang dugo 7 times. He is to put some of the blood on the horns of the altar that is before the Lord in the tent meeting. Sa sulod, na ay horn nga nakabutang dito. The rest of the blood, he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance of the tent of meeting. He shall remove all the fat, tanggalon niya ang mga taba from it, and burn it on the altar. Naman ko na altar offering diya. Nga dito nila sunugon ang katong ball. Pero bago nila himuon, tanggalon sa nila ang taba. And do with this ball just as he did with the ball for the sin offering. In this way, the priest will make atonement for the community. Sa kaninga pamaagi, ang pari maoy naghatag, maoy nag-offer sa ginatawag nga sin offering sa mga tao ngadto sa Dios. So, unsay nahitabo? And they will be forgiven. O gipasaylo ang ilang mga sala. Okay? Gipasaylo ang ilahang mga sala. Then he shall take the ball outside the camp and burn it as he burned the first ball. This is the sin offering for the community. Tanaw na to, ha? Mauna ang gihimo, and they are not allowed. The community are not allowed to enter the tent. Only the anointed priest ang maka-offer sa ilaha. Sa ilahang sala dito sa Ginoo para nga pasayloon ang ilahang sala. Now, it's different thing pag abot karon kang Jesus. Why? Because Jesus did it all. Gihimo kini ni Kristo dito sa cross. Diba, did you remember that when the time that blood came out from Jesus, from the body of Jesus, nahinluan ang ato ang mga sala. In the Old Testament, when the time that the blood was sprinkled dito sa sulod sa tent meeting, napasaylo ang mga sala sa mga Israelite. It's not about karon nga panahon igsoon. When Jesus came into this world, dili na mahitungod sa hayop. Kaya nga naman, si Jesus ang nahimong na-slaughtered o ang iyahang dugo mo i-offer para mapasaylo ang atong sala. Nasabta na to? That is the grace of the Lord. That is the grace of the Lord. You know what? We are privileged and we are blessed that we are living in these times. The dispensation of grace. Kaya nga naman, ang nag-iral gid karon grasya gyud sa Ginoo igsoon. What if ang nag-iral karon balaod gyud sa Ginoo? Remember, as far as our law is concerned, diri sa kalibutan o diri sa yuta, kung makasala ka, aduna gyud penalty nga imong pagahimuon. Tama? Pero sa Ginoo pag makasala ta, unsay angay natong himuon? Manghinulsol og mangayo og pasaylos Ginoo pasayloon tas Ginoo. Kung makaingon ta mas-worse pang balaod sa yuta, no? Kontra sa balaod sa Ginoo. Why? Because that is the grace of the Lord. Matthew chapter 27 verses 50 to 51. And Jesus cried out again with a loud voice. Di ba ni cried out si Jesus niini? Sa Father, into my hands I commit my spirit. But before ni nahitabo ninyo siya nga Eloi lama sabaktani. My God, why have you forsaken me? Mao na ingon 7 saying of Jesus. But before Jesus gave up his spirit, niya siya, Lord, into my hands I commit my spirit. Verse 51. At that moment,
the curtain of the temple. Let me explain. Di ba naghisgot ko curtain in the Old Testament? Di ba sa Old Testament, dili na dapat mulapas pa ang pari dito sa kortina. Kay once nga mulapas ang pari sa kortina, patay. Mo na nga dito ra gyud siya sa holy place, ang pari mag-sprinkle siya sa dugo sa kadtong bowl. Pero pag abot ni Jesus, pag-ingon ni Jesus, Lord, into my Father, into your hands I commit my spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn into two, from top to bottom, and the earth shook and rocks split. In other words, when the time that Jesus came on this earth, sacrificed himself, sacrificed his life, gave up his life, maotoy hinungdan o ang kinabuhi ni Kristo. Maoy hinungdan nga ang kortina nga nakababag karon sa communication gikan sa tao padulong sa Dios, nagisi siya igsoon. In other words, aduna nay direct communication ngadto sa tuang buhi nga Dios. It's because of Jesus. It's because of Jesus. Balikan na to gamay. Di ba when the time that Adam and Eve was placed on the Garden of Eden, na sila direct communication sa Ginoo, right? Tama? After the fall, sa diyang nakasala na sila, nganong gipangita man sa Ginoo si Adan ug si Eva? Because of their sin. Ang sala karon mo'y nakababag sa ilahang direct communication sa Ginoo. Mao ni karon si Jesus gipadala para nga ang kortina nga nakababag diha sa taliwala sa tao sa Ginoo, magisi pinaagi kang Ginoong Jesucristo. That's why Jesus declared, John chapter 14, verse 6. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ingon si Jesus. Now, Hebrews chapter 10, verse 19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place, by what? By the blood of Jesus. Maka-enter na ta because of the blood of Jesus. Kinsa ba excited nga mo enter sa ginatawag nga pinakahalangdong dapit sa Dios? Kitang tanan. Si pastor nag-una nag-enter si Pastor Serge. Kitang tanan. We are excited. By the blood of Jesus. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Diri gyud nagpamatuod igsoon nga pinaagi ra gyud kang Kristo na angko nato ang grasya nga gikan diha sa tuang buhi nga Dios. Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. But because of his great love for us, God who is rich in mercy. Ang Dios nga dato sa kaluoy. Maluluyon bang Dios? Grabe ang Ginoo, Lord. Grabe no, kita magampon, Lord, kaluoy kami. Gikaluyan ba tas Ginoo? Amen. Lord, nanginahanglan kami. Gitagbo ba sa Ginoo? Dato ang Ginoo sa kaluoy igsoon. But because of his great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ. Gihimot ang buhi uban ni Kristo even when we were dead in transgressions. Bisan pat patay ta tungod sa sala. It is by grace you have been saved. Nakita na to karon ang connection Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 and Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Gibalik ni Pablo, it is by grace you have been saved. Kay ana ka maluluyon ang Ginoo sa to ang kinabuhi. Nasinati nato ang kaluoy gikan sa Dios. Amen ba? Maluluyon ang Dios. Kita nga mga kaanakan sa Ginoo, kita nga mga katawhan sa Ginoo, ginadasig ta nga mupuyo ta sama sa kinabuhi o sama sa ginahimo ni Kristo, muhimo ta sama sa ginahimo ni Kristo. Amen ba? Nga dapat nga sulubon nato ang kinaiya ni Kristo. Amen. Kay si Kristo mayo maluluyon man si Kristo
Kung kita nga mga katawhan sa Dios atong gisulob ang sama sa kinaiya ni Kristo, karon pangutana maluluyon ba kita igsoon? Lingi ado na imong tapa daw. Bahala ka din na. Titus chapter 2 verses 11 to 14. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Take note, for the grace of God has appeared. Kinsa man ni? Kinsa ning giingon diri, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Jesus. In other words, si Jesus, usa nga maoy grasya nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. It is because of Jesus. For the grace of God has appeared to that offers salvation. Nagpamatuod lang gyud igsoon nga pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo ang tao, mao ra gyud pamaagi nga maluwas ang tao igsoon. For the grace of God that has appeared that offers salvation to all people. It teaches us, take note, igsoon. Kay kani nga grasya sa Ginoo nga atong naangkon karon igsoon, grabe nang grasya atong nasinati. Not just only Jesus, not just only tanan, favor coming from the Lord, the riches of God's mercy sa atong kinabuhi naangkon nato na. Kana dapat nga mga butang magtudlo kanato. Unsay dapat mo tudlo kanato? It teaches us to say no to ungodliness. Kanang grasya nga atong naangkon sa Ginoo, dapat mo kanay magtudlo kanato og atong ikinabuhi karon igsoon nga dili ta magpuyo diha sa ginatawag nga ungodliness. Dili Diyos nun nga pagkinabuhi. Unworldly passions. Unsay uso sa kalibutan, sundugo na to kung unsay uso sa kalibutan. Which is nahimo na na. Amen ba? Nahimo na kung unsay uso sa kalibutan, ginasunod-sunod na to. Even Christians. Daghan kayo sa una, daghang na uso sa una. Sa una, grabe kayo kakuan sa una ka ginatawag na to nga very conservative. Sa una, makaingon ka ba nga, ang magsimba sa una, wa kay makita nga pantalon. Very conservative sa tinuod lang. Pero karon accepted siya. Daghang mga sa una ang mga babae ray musuot og pantalon nga pangbabae, pero karon daghan ka makita mga lalaki nagsuot og pantalong lalaki, pero laki gyud sila. Dili to ingon lakwe. Ditong laki gyud ba? Ganahan kay sila musuot og pantalon nga pangbabae tungod daw kay kuan daw kanang fitting daw. Skinny. Worldly passions. Do you believe nga kani karon even Christians ginahimo na ni karon? Ginasunod-sunod na ni karon? Daghan kay nauso, mga kanta sa una, mga sayaw nauso. Even karon ang TikTok grabe. Worldly passions. Tanan. Dapat ang grasya sa Ginoo nagtudlo ka na to live self-controlled. Kabalo ba ta mo kontrol sa tong kaugalingon? Usahay. Kontrolo na to tong kaugalingon gikan sa kasuko, kalagot. Pag maabot na sa punto sa imong kinabuhi igsoon nga murag kabuthonon na ka, moingon na ka self-control. Naba na sa ato? Niingon ba ito si pastor nga ang grasya sa Ginoo nagtudlo ka nako og self-control. Muna mga anak, tip, pag masuko na gani ang mga ginikanan sa inyo ha, ingna din yung mga mama, self-control. Self-control. Pasabot, dili lang niingon igsoon ha, nga self-control, pasabot nga kanang masuko ka, daghag pamaagi sa ginatawag nga self-control. Kanang mo ato kag mall nga nakita ka, daghan kang makita din ha nga mga sale. Ingon sila 50%, pero ang pinakatinuod ay mao gid na original nga price.
Self-control. Mo na mato kag mo na kay makita oy nindot lagi kay to labi nagustuhan gyud mo. Hallelujah. Kinsa na kasinati ana? Nya pagkakita na mo imurag kaya ra gid sa kuang kuan ro na. Budget. Pagpasok sa akong budget ro na. Pero ang pangutana karon, pasok sa imong budget pero priority ba na siya karon? Self-control. Amen? Pag makaadto ka dito niya, makita nimo siya, duula na imong gustong paliton. Sorry, tungod kay na ako'y self-control. Sa sunod na lang, maghulat ka na ako. Self-control. Amen. Oh, murag, kuha naman lagi kita din ha. Upright teaches us to become upright, to live godly in this present age. Magpuyo nga Diyos nun. Ano sa'yo opposite sa Diyos nun? Kamu nalay sumpay, ano sa'yo opposite sa Diyos nun? Magpuyo nga Diyos nun. Igsoon, nganong gihimo ni, gisulti ni sa pulong sa Ginoo, gisulti ni Pablo kanunay, samtang kita nagapaabot sa ginatawag nga blessed hope. Unsa man na? The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Samtang nagapaabot ta sa pagbalik ni Kristo igsoon, baliko na to ni. No to ungodliness, worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Samtang nagapaabot kita sa pagbalik. Who gave Himself for us and to redeem us from all wickedness and to purify us, or for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Gusto sa Ginoo eh. Gusto sa Ginoo nga kita ngayang mga katawhan dadun ta dito sa mahimayaong dapit. Amen? Pero kita, gusto ba ta dito sa mahimayaong dapit? Yes, gusto ta. Kisa bagoy di gusto ni Ana. Pero why is it, church, brothers and sisters in the Lord, ang atoang gusto nga mahitabo, sukwahi sa atong ginahimo. Amen. Gusto nato nga muobanta sa Ginoo sa langit, pero atong ginahimo, di makalangit. Napabay tao na ako din hiron? Sige, ang Ginoo gusto gyud. Kita gusto pud ta. Pwedehon ra man gud unta sa Ginoo nga dili. Kaya ang Ginoo magpabilin man Ginoo bisag way tao. Amen? Pero ang tao nga way Ginoo, wa gyud igsoon. Muna gusto sa Ginoo nga samtang naghulat kita kaniya magpuyo ta nga putli matarong diha tubangan kaniya. Magpuyo ta nga sumala sa kabubuton sa Dios. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Gilukat kita gikan pinaagi sa iyang dugo. Kay ngano man naulipon ta sa sala. Nasangla ta diha sa ginatawag nga sala tungod sa sala. Giunsa ta paglukat sa Ginoo pinaagi sa iyang dugo ni Kristo, which is maong pagpasaylo sa atong mga sala in accordance with the riches of God's grace, sa kadato sa grasya sa Dios. Grabe ang grasya sa Ginoo, no? Walay katapusan ang grasya sa Ginoo. It's not only enough, but it is more than enough. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, take note, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, that though He was rich, take note, He was rich, kaya hiras kinabuhi ni Kristo, mutuo ba ta ni Ana? Kaya hiras kinabuhi ni Kristo dito sa kauban ang amahan sa langit, lingkod siya sa trono sa Dios, kaya hira, He was rich. Tinuod, dato gyud ang Ginoo, dato gyud. Don't think about money. But think about the spiritual life or the spiritual aspects.
Grabe ka dato ang Ginoo. Dato siya sa gugma, dato siya sa pasensya, dato tanan. The fruit of the Spirit. Ingana ka dato nga to ang Ginoo. Though He was rich, yet for your sake, He became poor. Tungod nato, nahimo siyang pobre. Usay pasabot ng pobre. He gave up everything. Ang naa sa iya iyang gi-give up. Para kay kinsa? Para nato. Para nato nga masupilong anak. Para nato nga mga gahig ulo. Para nato. Nga kung unsa pay masulti nimo si mong kaugalingon. He became poor. And take note, nindot kayo ang sunod. He gave up himself. He gave up everything. Nag-give up sa Ginoo. Para sa atong tanan. So that, through His poverty, might become rich. Pinaagi sa nahimong kapobre ni Jesus, kita mo'y mahimong dato. Mo na ingog igsoon, dato ka. Inay mong katapad, dato ka. Mga tawa lagi mo, pag inyo yung katapad nga dato ka. Kaya basi siguro inyo ang ginahuna-huna, kwarta. Ayaw guna-una ang kwarta. Kaya dili, pwede nga. Muna-una tag kwarta when it comes ngimon tag dato. Ayaw guna-una ang bahandi nga naani mo. Amen? Kung mingon ganig dato ka diya sa Ginoo, ayaw una-una ang kwarta, ayaw una-una ang bahandi, ayaw una-una ang mga butang nga naani mo. Amen? Dato ka, tungod kay nga naman. Dato ka tungod sa grasya sa Ginoo. Dato ka tungod kay ang Ginoo maluluyon nimo. Dato ka tungod kay ang Dios na higugman nimo. Amen? Dato ka kay na sa imong kasing-kasing ang Ginoo naigugma. Dato ka kay naang pasensya. Dato ka tungod sa kalipay sa Dios nga gihatag nimo. Amen. Ang kadato nga gipasabot sa Ginoo dili bot pasabot material nga butang. Kundi espirituhanong butang igsoon. Kanang material nga butang musunod ra na. Amen. Musunod ra na. Kinsa pa sa tuwa din hikaron nga gipakabsan sa Ginoo? Kinsa pa sa tuwa din gipahudtan sa Ginoo? Wala. Tama-tama man siguro ang atuang kwarta nga pagkuot sa bulsa. Wa may sulod ako ang bulsa. Pero igsoon, sa laing pamaagi ang Ginoo nag-provide sa atong panginahanglanon. Amen. Muna igsoon, bahalag walay daghang kwarta. Basta malipayon sa Ginoo, dato ka. Ingnay mong tapad, bahalag walay daghang kwarta, brad, sister. Basta maglipay lang kita sa Ginoo, dato ta. Muna akong gustong ipasabot ha. Tanggalon or but pasabot, bungkago na to ng mindset sa mga tao. Kaya moingon nga, Kristohanon man unta na siya, pero nganong naglisod sila? Walang sila kabalo igsoon. Siguro materially makaingon ta nga dili ingana ka bastante. But spiritually, grabe ang kadato nga na-experience sa iyang mga katawhan. Amen? Pero I'm sure, kung dato ta sa espirituhanon nga butang, dili pod pasagdan sa Ginoo ang mga material nga butang nga atong panginahanglanon. Amen? Ipasagdan ba tayo sa Ginoo? Wala. Tanawa ra gunan yung tapad, himsog. Di ba? Himsog. Himsog. Pero mingon pastor, murag di man himsog gud ang nagtindog sa mga atubangan pastor kay bitaw, ingon mo dili himsog, pero palahot ayay ta, sige.
Anong hinambog na si pastor, grasya rito sa Ginoo. Bitaw, palahotayay lang. Sa tinuod lang. Ayaw mo kumpiyansa aning nagtindog sa inyong atubangan. Ayaw mo kumpiyansa. Kay abtik panis manatad ni. Daga ni 100 meter das. Ulahi lagi. Bitaw. Bitaw sa tinuod lang igsoon. Dato ta, amen. Dato ta diya sa Ginoo. Ang atong kadato tungod sa Ginoo nga nahimo siyang pobre para kita mo'y madato. So, ayaw hunana nga si Jesus ha, pobres material nga butang. Ang kapobre nga buot pasabot din igsoon, buot pasabot gi-give up niya ang tanan para kanimo, kanako, kanatong tanan. Gi-give up niya sa tinuod lang. Titus chapter 3 verses 6 to 7, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. Poured out generously. Grabe ang Ginoo, no? Grabe ka manggihatagon sa Ginoo. Amen? Kita nga mga kaanakan sa Ginoo, nagsulog tas kinaya ni Kristo. Amen? Manggihatagon usab kita. Mga tawa laging uban lagi. Manggihatagon usab kita. Amen? Hallelujah. Generously God poured out His grace sa toang kinabuhi. So that having been justified by His grace, gi-justify ta sa Ginoo. Sala ka, gi-justify ka sa Ginoo, gipakahinlo ka sa Ginoo igsoon. We might become heirs having the hope of eternal life. Tagapanunod. Di sa kalibutan, mapanunod nato ang mga bahandi. Tama? Mga bahandi sa ginikanan, mapanunod, ipamilin sa imo. Okay? Pero dili lang bahandi, ibilin sa imo. Pati mga balatian, ibilin pud nimo. Ikaw may kinamagulangan, ikaw kay mahimong kuan ani ron, maoy mo atiman si mo mga manghod, ikaw mo kuan ani mo dumala aning mga kayutaan. Ikaw kay duha, ikaw mo dumala sa mga kahayupan. Ikaw kinamanghuran, ikaw mo dumala ani ako mga balatian. Ayon sa bada ito. Tagapanunod, the hope of eternal life. Amen. Ingana ka dato atong Ginoo, ingana ka grasya nga to ang buhi nga Dios. Ay salamat mahuman na si pastor. Human na si pastor. Every action of God toward us involves His grace. You know what? Kadamata nato sa matag adlaw gitagaan ta sa Ginoo, gininhawag grasya na sa Dios. Sa paghimo nato sa tong bulahaton sa tibuok adlaw, dugi kapoy ta, pero sa panahon nga giubanan ta sa Ginoo, nakapahulay ta, grasya na sa Ginoo. Amen. Ni eskwela, pag-uli, nindot ang resulta kapag uli, grasya gina sa Ginoo. Nagtrabaho, bisan tuod og dito sa trabaho, daghag mga kaubanan nga mga pagsulay kaayo, nagbalipayon gihapon pag-uli. That's the grace of God. Nakauli nga safety sa panimalay, that's the grace of God. Gitagbo sa Ginoong panginahanglan ng tibuok adlaw, that's the grace of God. Nanginahanglan ka ugma og pangbayad sa tuition, gitagbo na sa Ginoo, that's the grace of God. Tanang panginahanglanon nga gitagbo sa Ginoo, that's the grace of the Lord. Tanang mga processes unsay mong ginaproseso karon igsoon para sa nindot nga kaugmaon, that's the grace of God kay gihan-ay na nagiplasta na sa Ginoo. How many times we experience this favor coming from God? Amen. Daghan sa tinuod lang. His creation, providence, conviction of the sinner, gift of the salvation, o gift of salvation. Tanan nga kani nga gihimo sa Ginoo, grasya gini sa Dios. Grasya gini sa Ginoo. Equipping the saints, gibansay ta sa Ginoo, and the future He has prepared for us. All of this is due to God's glory, or God's grace rather. Pinaagi ra gid tanan sa grasya sa Ginoo igsoon.
Amen. Grasya ra gini tanan sa Ginoo. Nabalaka ka, karon nabalaka ka kay tungod sa mga panginahanglanon nimo. Igsoon, always remember the grace of the Lord. Always remember the grace of God. Lord, kasi ba sa toa, sigurado ko kasi natita ni ini. Sa ba sa toa din hinga, bisan to dog naata sa mga problema kinabuhi, nagmalipayon lang gihapon ta. Grasya na sa Ginoo igsoon. Pero lahi na po itong sige nakagkatawa. Lahi na to. Disgrasya na gyud to. Ano? Kinsa ba sa tuwa din hinga kanabang nakasbalatian. Pero taliwala sa kabalatian o balatian nga naa sa imuha. Na sinati gihapon nimong pabor sa Ginoo, giayo ka sa Ginoo, that's the grace of God. So, daghag domino effect ang grasya sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kung naamang kas balatian karon, salamating Ginoo. Kaya ang grasya sa Ginoo wa gihikaw kanimo. Wa gikadalo sa Ginoo yang grasya diha kanimo igsoon. Manguli ta karon nga puno sa grasya sa Dios. Manguli ta ron puno sa panalangin sa Ginoo. Manguli ta karon nga pag-abot sa tuang balay malipayon. Amen. Manguli ta karon nga atong panginahanglanon gitagbo na sa Ginoo. Mo na ang pag-uli sa inyong balay karon, pagmalipayon pag-uli sa imong balay. Ayaw pag-uli sa imong balay nga pag-abot sa inyong balay magbagulbol ka. Ayaw pag-uli karon, ayaw pag-abot sa inyong balay nga magyaw-yaw ka. Ano man? Ang grasya sa Ginoo naa kanunay igsoon. Useless lang imong pagsimba niya pag-uli sa balay masikag yaw-yaw. Ay nalagsimba. No? Wa man diri ako ang lula ato sa istorya ng akong lula. Ado akong lula sa una. Pag muli kani nagbalay nga wa ininit tubig, tuan na. Nagparto siya. Gikan simbahan nakadungog siya og wali. Agi apply ra po siguro niyang wali. Kapos sa balay ni yaw-yaw akong lula. Kaya ang nabilin wa mong jud naginit og tubig kay pangkapi man gyud tato. Bahalag daghan kag labunon pag uli sa inyohang balay pag malipayon igsoon. Amen. Kasi pag uli niyo sa balay, sana may daghan kay taglabhonon. Sayang lang igsoon. Ang mga pulong atong naangko niya pag uli sa balay magsigira tag bagulbol pag uli sa balay. Pero lahi na po tong tinuyuan na pod nga sa nabilin sa balay. Kita pong nabilin sa balay, apil na ko diya, kaysa mula ka sa pastora, kita pong nabilin sa balay, trabaho o sikasuhon po natong panimalay. Huwag nag-amin. Mga bana, huwag yung nag-amin ang mga bana. Kanya itong mga asawa, pag mabili ni silang balay, grabe ginang ilang pag-asikaso sa balay sa tinuod lang. Muna igsoon, sa tuang kinabuhi, dili dapat nato himuon nga ang grasya sa Ginoo masapawan sa mga butang nga maoy hinungdan nga maguol ang ato ang kasing-kasing. Kay dapat gyud ang grasya sa Ginoo moy mo supersede sa tuang kinabuhi. Moy mo dominar sa atong kinabuhi. Amen. Mo na every time sa atong kinabuhi, God's grace is enough. Pero si Pablo, 1 Corinthians 15:10, siya, by the grace of God, I am what I am. Muna, by the grace of God, we are what we are now. Amen. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Dili tungod na ako, kundi pinagi sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Why God's grace is significant? Because it is not earned, because it is the only way man can be saved. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang magkamaayo sa tuang kinabuhi. The grace of the Lord is always abounding in us. The grace of the Lord is more than enough para kanatong tanan. When the time that we ask the Lord, Lord, have mercy, when we open our hearts and when we open our hands to God asking His help,
the more nga ang Ginoo mububo siyang grasya nga ni kanato igsoon. Praise the Lord. Let's pray. Father, thank you for your word today. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. We honor you, Lord. And we thank you, dear God, that you are gracious enough to us. San pa sa mga sitwasyon, grasya gid ka, Lord, nga ni kanamo Ginoo. We are thankful to you, Lord. We are thankful to you, O God. Oh God. Oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Igsoon, pwede bang pasalamatan nimong Ginoo sa iyang grasya nga gi-extend diha kanimo? Salamat sa kaluwasan. Salamat sa pabor. Salamat sa tanang butang. Salamat sa mga espirituhanong butang, langitnong butang, espirituhanong butang nga naangkon nato gikan sa tunggoy nga Dios. Thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. Oh Jesus, we honor you, Lord. Oh, thank you, Lord. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha. Wala tayo laing gitinguha sa to ang kinabuhi igsoon. Dili ang mga material nga butang, kundi ang mga langit nung butang. Kana nga tinguha igsoon, maangkon lamang nato kana pinaagi sa grasya sa Ginoo. Sing this song with all your hearts. Labaw sa gipangandoy. Just open your hearts that God will minister to us this wonderful morning. Oh God. Hallelujah. Sige pangandoy. Tanda kitinguha. Hallelujah. Yes, Lord. Kaysa imong presensya, lamang kong matagbaw, ug sa matag adlaw titinguha. Sing it once again, labaw sa gipangandoy. Labaw sa gipangandoy, tanan gitinguha. Nga mo ari sa kasing-kasing ko, kaysa imong presensya lamang kumatagbaw, oh God, hug sa matagadlaw gitingong manindog tanan sa presensya mo. Kasiguruhan adunay kalipan, oh Diyos,
you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your presence, oh God. Thank you, Lord. You are so gracious to us. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name, O God. Hallelujah. We are thankful, Lord God, for your grace. We are thankful, Lord, for your grace. We are thankful, Lord, for your grace. Oh God. Continue, Lord, to pour out your grace upon us, O God. Hallelujah. We worship your name. We worship your name. We worship your name. We exalt your name, O God. Exalt your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Amen. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamahal. Thank you, Lord, for your grace. It is because of your grace, Lord, we have been saved. You became poor, O God. Aron kami, Lord, mahimong rich. And that's because of your grace. You gave up everything. Sacrifice yourself, Lord, for us. Gidawat nimo, Lord, ang pagtamay kanimo. Gidawat nimo, Lord, ang pagbiay-biay kanimo. Gidawat nimo, Lord, ang pagsakit kanimo. Gidawat nimo, Lord, ang paglutos. And that's because of us, O God. All those things, Lord, nga imong gihimo, Ginoo, is for our own good. And that's because of your grace. Lord, thank you for loving us. Thank you for loving us. Hallelujah. For the last time, let us sing the chorus. Sa presensya Amen. mo, may kayuhan. That's the grace of God. Sa presensya mo, kasiguruhan. Still the grace of the Lord. Sa presensya mo, adunay kaligtasan. The grace of God is abounding. Sa presensya mo, Diyos. Sa presensya mo, O Diyos, ako nagdibuhay. Amen! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Manguli kami, O Diyos, uban ang kalipay ug puno sa grasya gikan diha kanimo. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name. Lingkod ta. Ay buntag, are we blessed? Akong part karon mong pagkuha sa to ang tithes and offering.
Tithing is a reminder for us that God is the supplier of all our needs, sa kusog, sa protection, sa aming panglawas. Si Lord gayod ang nagasupply kanato niya na. Pusato siyang halaran sa itong mga tithes and offering. But before that, ako sa mag-pray. Lord, thank you for the gift nga namong naangkon Ginoo. Gikan gayud kaning tanan diha kanimo, Lord. Wala gayud kami mahimo, Lord, kung wala ikaw. Salamat sa imong tabang sa matag adlaw, O God. Salamat kay Ginoo sa imong pagtagbo sa imong mga pagpanginahanglan, Lord. Wala gayud kami nimo gipasagdan, Ginoo, busa kaniya nga tithes and offering, O God. Amo kaning inabalik kana kanimo, Lord. Salamat, O God, nga magkamit gayud kani Ginoo diri sa imong balay alampuanan, Lord. Salamat kayo, O God, sa imong makatawhan nga padayon ikaw magatipig sa mga kinabuhi. Padayon ikaw, Lord, magatagbo sa mga matag-usa ka mga panginahanglan everyday, O God. Salamat kay Ginoo sa mga source of income, Lord. Salamat kayo, O God, nga ikaw pag Ginoo ang among Dios nga gamhanan sa among mga kinabuhi. Lord, among ginabalik ang tanan diha kanimo. In Jesus' name, Amen. As we sing the song, we drop ato atong mga tithes and offering diri sa tubangan. Muhatag. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, UFY Sunday, September 15, 2024. Song leader will be Sister Yami. Opening prayer will be yours truly. Word of God, Pastor Glenn. Offertory will be Jerica, and our closing prayer will be read. And of course, our Sunday service will be every 9 a.m. and our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. And for our upcoming events, Thanksgiving Day celebration will be on November 24, 2024. And for our Thanksgiving update for the year 2024, Thanksgiving pledge is 18,500 pesos. And the Thanksgiving Sunday collection is already 8,200 pesos. And for our donations, we have 1 lechon baboy, 20 packs Swakto soft drinks, and 100 pieces of barbecue. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Saks Panda. We continually encourage everyone to join our prayer meeting and of course our Sunday service every 9 o'clock in the morning, every Sunday, no, alas 9. Naabot kayo nagsayo-sayo, so kay wala pa man gud nato actually lala nato na otro ang atong karatula nga naa sa gawas. We are actually approved na ni Dugan na approve, wala lang nato na padayon kay nag-meeting nga magbutang ta og bag-ong karatula nga katubitaw naana siya suga dugay na ni approve wa pa nang gyud namo na kaya nga mo ang pangayuan og quotation ani wa pa mi gitagaan og pila ang gikinahanglan. Okay? And before ta dito sa tong Thanksgiving, dugang nga announcement, prayer and fasting will be on September 28.
Okay? And ang in charge is UFY. Please, UFY, ayaw gitawon mo og kuan, ayaw gitawon mo og pang-Indian. Please, ang inyohan na nga in charge. UFY ang in charge sa ato ang prayer and fasting on September 28. Another is UFW. Naghangyo si Pastoraan nga naamoy mag-meeting sa mo together with your UFW president tungod kay naatoy ginapangayo nga data gikan sa mga UFW. So mag-meeting sa mo. Same with UFM. Maupod sa UFM after our service. Okay? And council, nalang ko'y concern pagkahuman sa to ang karon, nalang ko'y gusto nga isgutan pagkahuman sa to ang service karon nga kabuntagon. And of course, our Thanksgiving will be on November 24. And ang ato ang target nga amount is 100,000, but as of now, naapatay 18,500. Pakibalik daw ko ata, wala atong in charge. And then, pakibalik sa ko atong sa Thanksgiving, 8,200 na ang na-receive nato karon. So, murag, wala pa 10% ang na-receive. Unya, wala pa po 50% sa to ang expected amount nga target nato, but praying for God's favor. And another thing, tayo naka-pledge nga isa ka lechon, 20 packs of Swakto soft drinks, pero kinahanglan pa og more because ang 20 packs, that's about 200, pila na? 12 times 240. 240 pa lang nakabuok, kato nang sa Swakto. We need more. And 100 pieces barbecue. Murag, I think, during our meeting na ay murag mo dugang anang 100 pero kanon pa i-arrange pa nila. Okay? That's why last Sunday during our meeting we decided nga we identify kung unsa nga to ang panginahanglanon during our Thanksgiving Day celebration. So gusto na mo ipakita karon ang na-identify na mo nga panginahanglanon. It doesn't mean nga kining tanan inyohang i-shoulder, but it means kining tanan we will continue to pray that God will provide nga kining tanan atoan ni siya nga maangkon or masupply kining tanan. Okay? Paki-flash ko. Supposedly na flash na to kagay na. Okay. Na ay gikinahanglan nato duha ka baboy for matada. Ikaduha 20 pieces nga manok. Ang ikatulo another lechon ang ato ang gikinahanglan. Lamas, desserts, fruits, soft drinks, dugangan pa. At the same time, ice cream. Naapil ang ice cream. Pagkahapon dahil ice cream. Mag-enjoy ang ice cream. Tambal sa ubo, ice cream. Kaning tanan, mao pa ni ang ato ang gikinahanglan. Okay? As per as atong ginahimo sa una, if ever you want to donate something, kung gusto mo mag-donate, okay ra kaayo, wala problema, welcome kaayo. Any donation, welcome kaayo. If ever manggaling, gusto mo nga mo, counterpart sa kani nga mga gikinahanglan, pwede ra pod jud kaayo. Okay? For example, pastor, sa 20 ka buok nga manok, mo donate kung usa ka buok manok ana, okay ra pod kaayo. Pwede ra kaayo. Ingana siya ba? So pwede ra kaayo siya igsoon. Sa lamas, pastor, mo donate ko og isa ka kilong bumbay, okay ra pod kaayo. Okay? Ingana, okay ra kayo na. Welcome kayo nang ingana. So, aron nga dili ta mabugatan. Okay? Okay? So, mao na igsoon, mao na ato ang gikinahanglan. Mohangyo ko sa atong tanan. Please, let us pray. Let us pray nga kining tanan ato ang maangkon, i-provide kining tanan sa Ginoo uban ang iyang pabor ug uban iyang grasya. We discussed a while ago about grace. And I know that God is gracious enough to provide these needs. Amen? Para sa niini nga panginahanglanon. Paundangon na siguro ko ni Kuya Andre mo itong nagtingog siya. Okay? So, please, salamat kayo. Another last. Tomorrow is the cremation ni Pastor Serge at 12 noon. Alas 12 ang cremation at the same time, as per Ma'am Edith information niya, the same time committal.
I don't know kung madayo unsay pasabot niya sa kumital tungod kay pag i-cremate manggod, kinahanglan pa siya og papers galing from the government nga para ibutang siya sa columbarium. Kinahanglan pa mag siya og papers. Pero ang ilang isulti, pag dili pa mabutang dayon ugma, iuli lang sa nila ang abo ni pastor sa ilang balay, and then pag mahuman nag-process, ibutang na nila sa columbarium. Okay? Tomorrow. Unyang gabi, alas 7 daw sa gabi, na ay live streaming sa ilahang funeral or mahulog na nilag necrological service. Unyang gabi. Kisa tong gusto mo watch sa Facebook, naanaw niya sa Facebook, wala pa na-identify kung kang kinsang account gamiton unya sa ilahang live mo na isulti ni Ma'am Edith. Pero I will let you know if ever kang kinsang account para maka-watch ta. Okay? Honestly speaking, gusto na ko isulti sa inyo ha. Please maminaw sa ta. Last pagkamatay ni Pastor Serge, nagstorya mi ni Pastor Ans, supposedly we desire to moadto dito. Pero ang amo nga desire nga moadto dito, gusto namo nga to for the last time to pay tribute to Pastor Serge and to show comfort to the family. Gusto ginamo, and ang amo ang ko ni pastorato is at our own expense. Ang amo mo na mo ang desire. Pero tungod kay sa hectic nga schedule ba, kagahapon manggod na ako sa Davao, mo naula ko diri sa prayer meeting. Nakauli na ko gabi 9:30 na ako nakauli sa gabi tungod kay nag-facilitate ko sa intervention sa NDP from 8 o'clock to 8:30, 8 o'clock in the morning to 8:30 in the evening. So mo nang naalanganin ko. At the same time, wala nako na assign ang Sunday karon nga Sunday kung kinsay magwali kung Mulakaw mi. And sugod ugma hantod sa Miyerkules na apod mi seminar for 3 days sa Davao City. So which is we decided ni pastoraan na siguro we will inform Ma'am Edith and the family na ingana ang ato ang situation karon. That's why wala mi na dayon. Kaya ako ang tatong ikaduhang plano na may pastora nga ako nalay Mulakaw, which is supposedly karon untang 1 o'clock in the afternoon ang ako ang flight. Kay mao tong ticket nga nakita na ako nga barato nga pwede ra unta siya. Kung 1 o'clock kaya pa na ako sa kung oras, muwali ko at 10:30 mo biyahe ko, then makaabot pa ako sa oras. Pero again, we decided nga dili na lang tungod kay sa kaka-hectic sa schedule, mao na ang nagpaabot na lang gyud mi og information kay ma'am nga dili mi makato. At the same time, gipaabot pud nako ang simpatiya sa kongregasyon ngadto kanila. And praise the Lord tungod kay dako kayo ilahang kalipay ug pagpasalamat sa suporta nga ato ang gipakita ngadto kanila. Even though wala ta dito, pero sa ato ang mga pagpakita og suporta sa pinaagi sa paghatag og mga messages ngadto kanila, dako kayo to og comfort para sa family. And we are thankful to the Lord for that. So, let's continue to pray for God's comfort para sa ilaha, for the family. You know what? Nabantayan na ginako no si pastor ang iyahag yung prayer, gusto niya nga kuwaon siya sa Ginoo during that time sa birthday ni Ma'am Edith. Mao na amo ang napansin tong naamin ni pastora dito. Kay during that time before ang birthday ni Ma'am Edith, nagtawag si Ma'am Edith sa kuha. Si pastor actually kuha na gyud kay siya. Kanang ano na gyud. Pero naabtan pa siya og pila ka days. Gihulat gyud niya ang birthday ni Ma'am Edith. Mao to nga during that time gikuha gyud siya sa Ginoo. And si pastor karon daghan kayo ang nagsimpatiya ngadto kanila. Daghan daw kayo nang ngadto dito, daghang nagbisita dito sa ila. And praise the Lord for that. We always remember the legacy of Pastor Serge. Dili mawala ang iyaha nga pagpanudlo, ang iyaha nga pagwali, og even ang iyaha nga kinabuhi nga nahimong panalangin nganhi kanato. So unyang gabi, if you are, kung mahibala na to, kung kinsa nga account, let us watch the live streaming para sa last funeral service para kay Pastor Serge. Salamat kayo sa inyohang matag-usa nga anay karon. Salamat usab kaninyo nga nagpadala og mensahe ngadto kanila. They are grateful to that, and dako kay nagkalipay og dako nahimo ngadto kanila.
Praise the Lord. This wonderful morning, salamatan na to ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa to matao sa kang ginabo. Thank you for our visitors for coming balik-balik. At di naman, pag sunod balik ninyo, dili na sila bisita pag sunod balik nila. Dito, balik-balik mo mga igsoon. Welcome kayo mo din nga dapit. Akong gihangyo ang tanan manindog ta. Akong gihangyo sa Ma'am Jackie to our closing song. And then after this, closing prayer by Sister Emilita. Amen. Praise the Lord. Padayon ta nga maghatag sa himaya sa Dios. Magpasalamat ug pagdaig nga kaniya. Sa gininhawa mo nahimugso ako. Sa gininhawa mo nahimugso sa gininhawa. Sa gininhawa mo nahimugso ako. Pauraray ka sa hangin-hangin, subay ta sa hangin-hangin, ang hagulo sa hangin-hangin. Hangin, panugan sa hangin-hangin, sugaton kang hangin-hangin, ang hagulo sa hangin-hangin. Let's sing! Hangin, ha ha ha, hangin, hangin, ha ha ha, hangin. Amen. And let's give God a mighty hand clap of praise. Come on. Amen. Let's remain standing for our closing prayer. Kampota. Salamat Ginoo ninigtak nas kautuhon Lord. Sa pulong nga among nadungog karon ugad. Tabangi kami Lord nga dili kini mulabayng kawang ugad. Sa grasya karon nga among naambit Lord. Tabangi kami nga ma-apply na mo kini sa among kinabuhi ugad. Ngadto sa among pamilya, sa among mga kauban Lord sa panimalay, sa among kauban sa trabaho. Tabangi Lord nga makita kami nga adunay grasya nga gikan kanimo ugad nga among mapakita ngadto sa wala nakaila kanimo Lord. Bisan pa man Lord sa paggawas namo niniyang nga balay nga lampuanan ugad. Lord, salamat sa grasya nga kami safe na daan ugad bisag asa mi moabot Lord. Thank you God na magatubang na pud mi karong simanahaw Lord. Imong grasya gid Lord ang among ma-apply. Salamat nining tanan Lord. Kauban namo ang kalipay, among masugatan nga mga problema. Lord, imong grasya gyud ang among pilion ugad. Salamat nining tanan, kining tanan among ginasalig kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. UFW, dari UFW, UFM sa Pikas.
lang ko'y